panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe yung mga pahayag niya. Because your God is not my God because your God with mine as a lot of books. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fuck? And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. At sa simbahang Katoliko, dahil sabi niya na ang simbahang Katoliko daw ay mawawala, maglaho pagdating sa 15 taon. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Ngunit, hindi ito nangyari. Ang prediksyon tungkol sa pagbagsak daw sa simbahang Katoliko ay nanatili lang itong haka-haka. Samantalang, ang nangyari, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ay nasa ICC dahil sa kasalukuyang kaso niya. Pero ayon kay Senador Rodante Marcolita, ito daw ay kidnapping. Yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo, wala man lang due process. At ayon naman kay Mike Defensor, ito daw ay abduction. Bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa? Kidnapping nga ba ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tatalakayin natin. Musta, welcome. Muli, ito yung lingkod, Fredwindel Talibong makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon na nanood sa ating live sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, inaaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin o i-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang bidyong ito. Kung maalala ninyo, grabe talaga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe yung mga pahayag niya sa simbahang Katoliko dahil sabi niya na ang simbahang Katoliko daw ay mawawala, maglaho pagdating sa 15 taon. Ngunit, hindi ito nangyari. Sa kasalukuyan, nanatiling malakas at aktibo ang simbahang Katoliko sa buong mundo at sa Pilipinas. So, sa madaling salita, ang prediksyon tungkol sa pagbagsak daw sa simbahang Katoliko ay nanatili lang itong haka-haka. Samantalang, ang kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang konkretong usapin na may aktual na epekto sa kasalukuyan talaga. Pero kahit pa nag-usbungan sa panahon niya ang makapangyarihang sekta tulad ng Lisya ni Kristong kay Felix Manalo, ang grupo ng kay Kibuloy, grabe ang init niya sa simbahang Katoliko kaya sinabi niya na pagdating sa 25 taon, ang simbahang Katoliko ay lubusang mawala umano at mabura. Di ito nangyari at ang nangyari, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon nasa ICC dahil sa kasalukuyang kaso niya. Pero ayon kay Senador Rodante Marcolita, ito daw ay kidnapping. At ayon naman kay Mike Defensor, ito daw ay abduction. Ano ba ang totoo? Dahil sabi ni Mike Defensor, kung ang dating Pangulong Estrada ay nililitis at ikinukulong dito sa ating bansa, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nilitis at
kinulong dito sa ating bansa. Bakit pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinala doon umano sa ICC. At ayon sa kanila, abduction. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta at magbigay tayo ng reaksyon dahil kung pakinggan yung mabuti, ay mali talaga sa kanyang pahayag. Bakit? Isa-isahin natin bago si Mike Defensor. Natutuwa ako dahil parang hindi siya, parang Pilipino siya. Ito ay may kaugnayan sa pagpakipagkita niya doon sa Japan mismo. Nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka... Oh. So, ito'y bahagi lamang ng tinatawag na political propaganda na ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kawalang katarungan. Dito, marinig natin na may nangyari daw umano na kidnapping o abduction. Pero ang salitang kidnapping ay isang political propaganda lamang, political narrative lang. Hindi ito legal na katotohanan. Bakit? Ang totoong nangyari, alam naman ng karamihan na may warrant of arrest talaga. May legal na process at may international court proceedings. Kaya, mas tamang sabihin, inaresto siya at dinala siya ilalim sa legal na proseso, hindi iyon pagdukot. Hindi iyon pagkidnap. Okay, tuloy natin. abduct ng Pangulo. Oh, yun. Ina-abduct daw umano ang dating Pangulo. No, hindi ito kidnapping. Ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang legal na pag-aresto batay yan sa international warrant. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto dahil sa warrant ng ICC. Kaugnayan sa kasong Crime Against Humanity. So ang ganitong warrant, natural, dumaan yan sa legal na proseso. At hindi basta-bastang sa pilitan lamang na siya'y inabdak. No? Ang pagdala sa kanya doon sa ibang bansa ay bahagi yan sa standard procedure ng ICC para sa mga akusado. Hindi ito lihim o hindi ito illegal, kundi ito na operasyon nakabatay talaga sa legal na paraan at legal na proseso sa tinatawag na international justice system. Di ba? So, may mga opisyal mismo na nagsabing ang kanyang pagsuko o ang kanyang pag-transfer sa ICC ay legal at naaayon talaga sa batas, sa international obligations ng Pilipinas. So, kahit ang ICC mismo ay patuloy na nagproproseso sa kaso niya, may mga nangyaring hearings, may mga pag-apila, at may ruling. So, ito ang patunay na legal talaga ang custody ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, miraculous medal. Brother Tata Rosal! Brada, wala si Brother Romer eh. Brada! Yes, yes. Ano Ay, lang? ikaw muna sagot sa spiritual warfare, brada, kasi wala si Brother Romer doon sa sa Batuan na piyesta. Hindi ako sumama kasi maaga yung live sana, alas 7, hindi naman natuloy. Pero kung sakali sumama ako, hindi pa ako nakabalik hanggang ngayon, no? Rajando, So, Nandyan na, Brother Wendell. ay, dyan na. Sige, brada, pakisagot lang yung brada. Saglit lang naman yun eh. Pwede ba daw ipahiram yung miraculous medal ng bunso sa ate? Insert na ni Brother Wendell. Ipasagot ni Brother Wendell. Siya na magsagot. Insert na lang sa kanyang pagsimula. Sige, Brother Wendell, ready ka na dyan? si Brad Tata ang magsagot. Sige, Brad Tata. Oh, brada, go ahead, brada. Para makapag-start na si Brother Wendell.
Yung ipahiram ang ano, Ang miraculous medals ng bunso sa ate. Pwede ba daw yun? bunso sa ati, ipahiram lang. O, pahiram lang. Yun ang nakalagay dito eh. Pwede ba ipahiram yung Pwede naman. miraculous medal ng bunso ko sa ate niya? So, yung bunso, ilang edad? Ilang edad? Eh, siguro Wala. bata, bunso. So, pwede lang ipahiram. Total. Ihiram lang man eh. Dahil sacramental swan din eh. Ang importante na ba niya nabautismahan yung bunso niya. Ayun. So, yun ang Lang. sagot. Pwede. Okay, Brother Wendell. Go ahead na. Okay. Okay na ba yung mga taga-Kalawag? Yes, nasa linya na sila. Paki-co-host nila ni Bro Fernando Pascual. Kaya pala nakapasok to. Para Okay. sa katanungan mamaya. Okay, go ahead, Brother Wendell. Okay. Kumusta sa lahat? Sorry sa busis ko. Dahil isang linggo kami seminar. Davao at Sultan Kudarat ni Bro Tata. Hello, acknowledge muna natin ang Tagalawag, Diocese of Lawag, under ni Monsignor. Hello bro, Fernando Pascual. Hello bro. Good evening. Kumusta? Nandyan ba si Monsignor? Susundin pa lang Brother Wendell. Kasi Okay. katatapos lang ng misa ng mga barangay sa kasi preparation for the May Festival. Okay. Sige. Pagpatuloy na natin ngayon ang ating tatalakayin ang kaugnay sa tradisyon ng simbahang Katoliko, kaugnay sa pagsuot ng mga bilo sa mga babae. At ito'y nakaugat, of course, sa banal na kasulatan. Nakaugat sa tradisyon at simbolismo sa paggalang sa banal na presensya ng Diyos. Ngunit mahalagang linawin natin na sa kasalukuyan, hindi ito obligasyon, hindi na naging obligasyon sa karamihan, lalo na sa mga Katoliko, matapos yung mga pagbabago sa batas sa simbahan noong ika-20 siglo. Pero may batayan sa Biblia, Radyando, pakibasa sa unang Korento, Kapitulo 11, versikulo 5. Unang Korinto 11:5. Yes. Sabi, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag na mensaheng mula sa Diyos ng walang talukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Para na rin siyang babaeng inahitan ang ulo. So, nakabatay talaga sa Biblia, yung batayan na ito, ang pagsuot ng bilo sa mga babae o ng Korento Kapitulo 11, versikulo 5. Dito ipinalawanag talaga ni San Pablo na ang pagsuot ng bilo ay isang tanda ng paggalang ng Diyos at kaayusan sa pagsamba at kababaang loob habang nanalangin. So noong unang panahon, ang pagtakip ng ulo ng babae ay simbolo ito ng dangal at sa dangal at lalo na sa kultura sa mga Hudyo pati na sa Romano noon. So sa tradisyon ng simbahang Katoliko, sa loob ng maraming siglo, naging normal na ng simbahang Katoliko ang paggamit ng mantelya, pilo o anumang takip sa ulo ng mga kababahian tuwing magdiriwang tayo ng misa. Dito, malinaw na nakasaad talaga sa lumang batas. Nasa lumang batas yan ng simbahang Katoliko. Pwede mo ba ma-search, Bradyando, ang document ng simbahan sa 1917, lumang batas pa, 1917 Code of Canon Law.
Canon 1262, paragraph 2. Code of Canon Law? Oh, 1917. Tingnan natin ha. Baka, 1262. okay. Tingnan natin na, ano yan? 19, ano yan? Code of Canon Law 1917. Code of Canon Law 1917. Canon number 1262. Canon number 1262. Oh, doon sa paragraph 2. Okay, sa paragraph 2. Vatican to? Yes. 1917 yan. 1917 Code of Canon Law. Okay. Try natin dito ha. Tingnan natin. Ang sabi dito, requires men to be bareheaded and women to have covered heads and modest attire during services, particularly at communion. Okay. So, yun ang dokumento ng simbahan 1917 Code of Canon Law kung saan nakasaad sa Canon 1262 paragraph 2. No? 1917 yan Code of Canon Law. So makita natin diyan mga kapatid na nakasaad talaga sa lumang batas ng simbahan. We are not Bible alone. No? May batas tayo dahil maalala ninyo, sabi ng ating Panginoon kay San Pedro, feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart and they will feed you with knowledge and doctrine. So kung ang batayan ay 1917 Code of Canon Law, malinaw na required talaga. Ngunit mayroong pagbabago. Sa 1983 Code of Canon Law, noong inilabas ang bagong Code of Canon Law sa panahon ito ni Saint Pope John Paul II, tinanggal na ang canon na nag-uutos na ang mga kababaihan ay dapat nakasuot talaga ng bilo. So dahil dito, dahil sa pagtanggal 1983, hindi na obligasyon yung bilo. Ngunit, maaari pa rin itong gawin bilang personal at debosyon o balik yung tradisyon. Kaya kahit sa aming diocese, yung mga tagabasa sa kasulatan ay kahit prayer for the faithful, nakasuot talaga ang mga kababaihan ng bilo. No? So, ano ang pananaw sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kaugnay dito? Pinapayagan ang pagsuot ng bilo sa mga kababaihan, sa mga babae. Ngunit, dahil tinanggal sa 1983 Code of Canon Law, di na required talaga, no? Pero may mga ginawang debosyon ito at ibalik ang tradisyon. So, kung tingnan din natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, New English Translation Bible, Brajando, sa Song of New Songs. English Translation? Yes, New English Translation Bible. Wala akong New English Translation dito. Di mahanap sa Google ba yan? Mahanap sa Google. Wait sige, lang ha. Sige. New English Translation, Song of Songs, chapter 4, verse 1. Ano yan, Brother Wendell? New English Translation, Song of Songs, chapter 4, verse 1. Song of Songs. Okay, Song of Songs tayo. Song of Solomon, Yes, Song of chapter Songs, 1. chapter 4, verse 1. Chapter 4, verse 1. Okay. Ito sabi dito. Sabi, oh, you are beautiful, my darling. Oh, you are beautiful. Your eyes behind your veil are like doves. Your hair is
gospel.